Magandang hapon, Pilipinas. Mula rito sa Pag-asa, narito na ang latest sa lagay ng ating panahon. Sa ikalawang araw ng Pebrero, dalawang weather systems din ang makakaapekto dito sa ating bansa. Unahin po natin itong trough ng low pressure area. Dito po yan sa bahagi ng Mindanao. Ito pong trough, ibig sabihin po niyan, yan po yung extended part ng isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez, posible pong pumasok ang nasabing low pressure area dito sa loob ng ating PAR anytime today at within the next 24 to 48 hours, posible po yang ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. And once na mangyari po yan, tatawagin po natin ito bilang bagyong bising. So ibig sabihin po nito, bago maghanda ng sorpresa sa inyong minamahal this Valentine's, maghanda ka muna sa sama ng panahon na nagbabadyang makaapekto dito sa ating bansa. Kasabay naman ang pag-iral ng trough ng low pressure area, ito pa ring northeast monsoon o yung hanging amihan na umaabot po partikular na dito sa bahagi ng northern Luzon. Dahil po sa dalawang weather systems na ito, mararanasan yung mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa ilang bahagi ng ating bansa. Kagaya na lamang dito po yan sa buong Mindanao, ganun din sa regions of Bicol, ganun din po dito sa bahagi ng Eastern Visayas at same weather condition po ang mararanasan dito yan sa probinsya ng Cagayan, Isabela, ganun din dito sa Aurora, down to Quezon Province. Sa mga nabanggit na lugar, mararanasan ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Inaasahan naman po natin ang maulap na kalangitan na may kasamang light rains. Dito yan sa Ilocos Region, Cordillera at ganun din sa natitirang bahagi pa ng Cagayan Valley. At dito naman sa Metro Manila at ganun po sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron lamang chances na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Sa lagay naman ng ating mga karagatan, dahil pa rin po sa presence itong hanging amihan, nakataas po ngayon ang gale warning dito yan sa northern at sa western seaboard ng northern Luzon at kasama rin po dito ang eastern seaboard ng northern Luzon. So dito po sa mga nabanggit na area, mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan. Kabilang po sa makakaranas nito ang mga sumusunod: Batanes, Calayan, Babuyan, Ilocos Norte, northern coast ng Cagayan, ganun din po dito sa bahagi ng northern Isabela at pati na rin sa eastern coast ng Cagayan. Dahil nga mararanasan dito ang maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, hindi po muna pwedeng pumalaot yung maliliit na sasakyang pandagat, habang doon naman sa larger sea vessels, doble ingat na lamang sa inyong paglalayag. Lagay ng panahon sa mga susunod na araw, atin namang silipin sa aming pagbabalik. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. Para naman magabayan ka sa pagpaplano ng iyong mga gawain sa mga susunod na araw, silipin po natin ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin dito sa Baguio City kung saan ipagdiriwang nga itong Panagbenga Festival. Inaasahan po natin generally fair weather condition bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa darating na Sabado. Pero para sa mga magsisimba sa darating na Sunday, naku, huwag kakalimutan ang pagdadala ng payong dahil malaki po ang tsansa na maging maulan ang panahon. Dito naman sa Metro Manila, para sa mga maagang pupunta dito sa Dangwa para sa maagang sorpresa nila sa kanilang mga minamahal ngayong Love Month, inaasahan po natin magpapakita si Haring Araw bukas, pero posible pa rin po ang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan sa hapon o kaya naman ay sa gabi. Ang weather condition na ito, maaari po yung magpatuloy hanggang sa darating na weekend. Dito naman tayo sa Cebu na bukod sa masarap na lechon ay kilalang-kilala rin sa masarap na chicharon at chorizo. Inaasahan po natin bukas ma-enjoy mo naman ang iyong food trip, ganoon din sa darating na Sunday. Pero sa mga may lakad sa darating po na Sabado, huwag kakalimutan mag-monitor muna bago kayo umalis ng bahay dahil makakaranas ng cloudy skies with rain showers and thunderstorms.
Dito naman sa Davao para sa mga mamamasyal sa People's Park, huwag kakalimutan ang panangga sa ulan dahil malaki po ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa temperatura nga abot ng 24 to 31 degrees Celsius. At panghuli natin dito naman sa Zamboanga City para sa mga gustong bisitahin ang Yakan Weaving Village. Inaasahan po natin magiging maaliwalas naman ang lagay ng panahon maliban na lamang sa mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog sa latter part of the day. Ang temperatura sa pagitan po ito ng 24 to a possible high of 33 degrees Celsius. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong weather lover, Amor Larosa. Magandang hapon at mag-ingat po kayo.